Nagsisimula ang pelikula kay Adam, na nagjo-jogging. Pagkatapos, umuwi siya, naligo, at kinausap ang kanyang kasintahan na si Rachel para itanong kung maaari siyang manatili sa gabi. Sumagot si Rachel na hindi niya siya iiwan. Sa labas, naghihintay na si Kyle, kaibigan ni Adam, at tinutoksuhan siya nitong mabango, dahil ginagamit niya ang shampoo ni Rachel kaysa sa sarili niyang gamit. Pagkatapos, sabay silang umalis patungo sa isang coffee shop. Dito, sinabi ni Adam kay Kyle na hindi na niya nakasama ng husto si Rachel sa loob ng halos 3 linggo, na kinwestiyon ni Kyle bilang isang seryosong problema. Ipinaliwanag ni Kyle na kailangang tiisin ang maraming kalokohan kapag nakikipag-date sa isang magandang babae, at bahagyang kinikilala ito ni Adam. Pagkatapos ay nagtungo sina Kyle at Adam sa kanilang opisina, kung saan pinaalalahanan sila ng kanilang boss na si Phil na pareho silang nahuhuli. Habang nagtatrabaho si Adam, abala si Kyle sa pakikipag-usap sa telepono na labis na nakakainis. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Adam sa ospital para sa check-up dahil sa pananakit ng likod at gabi-gabing pagpapawis. Dito niya nalaman mula sa doktor na mayroon siyang malignant tumor sa likod, parang nanalo siya sa loto dahil labas lang naman ang tumor. Nahihirapan si Adam tanggapin ang nangyayari at halatang nagdulot ito ng malaking pagbabago sa kanyang buhay, kaya naman agad siyang nalugmok sa depresyon. Naiintindihan naman ito, sapagkat sino ba ang hindi mababahala kapag biglang nalaman na may tumor ka? Umuwi si Adam at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Rachel, sinabing ayos lang kung gusto nitong umalis. Ngunit sinabi ni Rachel na hindi niya siya iiwan. Kinabukasan, sinabi ni Adam kay Kyle na ang posibilidad niyang mabuhay ay 50 hanggang 50, ayon nga sa pamagat ng pelikula. Pinakalma siya ni Kyle at sinabing magiging maayos siya at lalabanan niya ang kanser. Dumating ang mga magulang ni Adam para bumisita. Ang kanyang ama, na may Alzheimer, ay tila hindi na maalala ang kanyang anak. Hindi pa rin sinasabi ni Adam ang tungkol sa kanyang kondisyon sa kanyang mga magulang dahil baka hindi nila ito matanggap ng maayos. Sa hapunan, tinanong ng ina ni Adam kung anong espesyal na okasyon ang ipinagdiriwang. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, inamin ni Adam na may kanser siya. Agad naman nitong sinabing lilipat ang ina niya upang maalagan siya, bagaman minarkahan ito ni Rachel na siya na ang bahala. Labis na naapektuhan ang ina ni Adam sa balitang ito. Kinabukasan, pumunta si Adam sa Center for Supportive Care kung saan nakilala niya si Dr. McKay, na humiling na tawagin na lang siyang Catherine. Siya ay 24 na taong gulang at kasalukuyang kumukuha ng doctorate, kaya nagdadalawang isip si Adam kung kwalipikado talaga siya sa kanyang trabaho. Dahil dito, sunod-sunod ang mga tanong ni Adam sa kanya. Nagsimula ang kanilang unang sesyon, ngunit naging napaka-awkward nito dahil tila nagkulang si Catherine sa kanyang responsibilidad. Makalipas noon, umuwi si Adam kay Rachel at laking gulat niya nang malaman niyang binilhan siya nito ng aso na pinangalan ng Skeletor, isang retiradong racing dog. Sa kabilang banda, nagdesisyon si Kyle na magdaos ng party para kay Adam upang mapasaya siya tungkol sa kanyang diagnosis. Ngunit hindi naging maayos ang plano dahil paulit-ulit na tinatanong ng mga bisita si Adam ukol sa kanyang kondisyon hanggang sa siya'y maubusan ng pasensya, habang si Kyle naman ay ginagamit ang pagkakataon upang magpakilig sa mga babae. Kinabukasan, dinala ni Rachel si Adam sa kanyang unang chemotherapy session at iminungkahi na manatili siyang nasa labas habang sumasailalim sa paggamot. Habang nasa chemo si Adam, pinilit ng mga mas matandang pasyente na subukan niya ang macarons na may halong natural na mga halamang gamot. Sa una, tila naging malamig si Adam sa mga kasama, ngunit nang tanggapin niya ang ilan sa mga macarons, unti-unti siyang nagbukas, parang nararamdaman niyang nakaamoy na siya ng mga kulay. Kinabukasan muli, nagkaroon ng isa pang sesyon sina Adam at Catherine kung saan nailabas ni Adam ang mga matitinding damdamin na nakaimbak sa kanya. Tinanggap naman ito ni Catherine bilang isang magandang bagay dahil nailalabas niya ang sarili ni Adam, bagaman mariin niyang ipinaliwanag na hindi siya gusto ang pisikal na kontak habang nagsasalita. Sa susunod na eksena, hiningi ni Adam kay Kyle ang tulong sa pag-ahit ng kanyang buhok. Nahirapan si Kyle, ngunit sa huli ay ginawa na lamang ni Adam ito, kung saan nanatiling moral support si Kyle, bagaman tumulong siya paminsan-minsan na nagpapatunay na hindi siya ganap na walang magawa. Kinabukasan, muli siyang sumailalim sa chemo at nakipagkwentuhan ng makahulugan sa kanyang mga matandang kaibigan. Sa kanilang pag-uusap, napaniwala sila sa kanya na hindi talaga siya tinutulungan ni Rachel. Dumating ng huli si Rachel para kunin si Adam mula sa chemo, na labis na nakapagpaantig sa kanyang damdamin. Habang lumilipas ang panahon, lalong naramdaman ni Adam ang lungkot at kabiguan. Samantala, makikita natin si Kyle na nasa isang gallery opening kasama ang babaeng nakilala niya noon sa bookstore. Doon niya nakita si Rachel na niloloko si Adam, may kasamang ibang lalaki.
Agad siyang nag-isip ng paraan at kinuhanan niya ito ng litrato bilang ebidensya. Pumunta si Kyle sa bahay ni Adam para sabihin ang lahat. Umamin si Rachel na nagtaksil siya at sinabing hindi niya alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Galit na galit si Kyle, dahil alam niyang winasak ni Rachel ang puso ng kaibigan niya. Hindi siya nagpatumpik-tampik, sinabihan niya si Rachel na lumayas at huwag nang kausapin si Adam. Doon nagsimulang maging pababa ang takbo ng buhay ni Adam. Madalas siyang mag-isa o kasama lang si Kyle. Iminungkahi ni Kyle na tulungan niyang makahanap si Adam ng babae para makalimot at makabawi, dahil single na siya. Ayon pa kay Kyle, tiyak na may magkakagusto kay Adam dahil may cancer siya. Nakilala nila ang dalawang babae at mukhang nagkaayusan. Nagkaroon ng aksyon si Adam kinagabihan, pero hindi siya masaya, sa halip, halatang puno siya ng sakit at pangungulila. Habang unti-unting nagiging paulit-ulit at walang kulay ang buhay ni Adam, nakasalubong niya si Catherine sa bus stop pagkatapos ng chemo session niya. Inalok siya nito ng sakay. Sa biyahe, pinag-usapan nila ang paghihiwalay ni Adam kay Rachel. Sinubukan ni Catherine na kumbansihin siyang hindi kasalanan ni Adam ang nangyaring pagtataksil. Ibinahagi rin ni Catherine ang sarili niyang karanasan sa breakup at kung paano niya ito pinoproseso. Sa kalagitnaan ng biyahe, pinahinto ni Adam ang sasakyan upang linisin ang tambak ng basura sa loob ng kotse ni Catherine, hindi niya talaga matiis. Pagbaba ni Adam, iniabot ni Catherine ang kanyang numero at biro ni Adam na naka-score siya ng digits, na nagbigay ng bahagyang awkward na moment. Kinabukasan, dumating si Rachel para kunin ang kanyang mga gamit, pero inayos na ito ni Kyle at Adam sa driveway. Lalong sumakit ang sitwasyon nang humingi ng tawad si Rachel at sinagot siya ni Adam ng buong tapang, sinabi niyang labis ang galit niya sa kanya. Pagkaalis ni Rachel, kinuha ni Adam ang painting na ginawa nito para sa kanya at winasak ito. Kasunod noon, tumambay sina Kyle at Adam kasama ang matatanda niyang kaibigan mula sa chemo, habang lahat sila ay tila nakikipaghalikan sa langit sa sobrang taas ng tama nila. Kinabukasan, may session muli si Adam kay Catherine, at napag-usapan nila ang tungkol sa kanyang ina. Mas gamaan ang pakiramdam ni Adam at naisip niyang kailangan niyang mas palalimin ang ugnayan sa kanyang ina. Sa sumunod na chemo, nalaman ni Adam na pumanaw na ang isa sa kanyang matatandang kaibigan na si Mitch. Labis itong dinamdam ni Adam at dumalo siya sa libing ni Mitch. Dito niya biglang napagtanto na maaari na rin siyang mawala sa lalong madaling panahon. Kaya kinausap niya si Catherine tungkol dito. Sinimulan na ni Adam tanggapin ang posibilidad ng kamatayan. Sinabi niyang ayaw niyang bigyan siya ni Catherine ng huwad na pag-asa. Ngunit hindi naging maganda ang kalalabasan ng usapan nila, kaya't nagdesisyon siyang umalis muna. Kinagabihan, tinawagan niya si Kyle para samahan siya sa appointment, pero abala si Kyle. Kaya tinawagan niya ang kanyang ina, na agad siyang sinamahan. Sa pagkakataong iyon, nagkaroon ng mise-en-scene ng pag-uusap si Adam at ang kanyang ina, at napakalaki ng naitulong nito sa kanya. Ipinahayag ng doktor na hindi na gumagana ang chemo at kumakalat na ang kanser ni Adam, na lalong nagpabigat ng sitwasyon. Kinausap ni Adam si Kyle kinagabihan at inamin niyang ang isa sa mga bagay na gusto niyang maranasan bago siya mawala ay ang makapagmaneho ng kotse, dahil wala pa siyang lisensya. Kaya pinatakbo niya ang kotse ng matulin at pinababa si Kyle. Bigla siyang sumabog sa galit dahil sa naipon niyang damdamin. Sa gitna ng kanyang emotional breakdown, tinawagan niya si Catherine at sinabi rito na sana'y maging girlfriend niya ito, at sinubukang umamin ng nararamdaman. Ilang araw matapos siyang magluksa, dumating ang araw ng kanyang napakadelikadong operasyon na inirekomenda ng doktor. Inihatid siya ni Kyle sa ospital, kung saan naroon na ang mga magulang ni Adam. Sinubukang pagkalmayan siya ng doktor, pero halata sa kanya ang takot at kaba, lahat ng emosyon ay sabay-sabay na lumalabas. Habang nagaganap ang operasyon, nasa klinik si Catherine, tahimik na nag-iisip kung ano ang dapat niyang gawin. Si Kyle at ang mga magulang ni Adam ay naghihintay sa lobby, at dumating din si Catherine para sumama sa kanila. Komplikado ang operasyon ni Adam, pero sinabi ng doktor na magiging maayos siya. Sa susunod na eksena, makikita si Adam na unti-unting nakakabawi at nagpapagaling. Dumalaw si Catherine sa kanya, at tinanong siya, "So, ano na ngayon?" Dito biglang nagtapos ang pelikula.